Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong update tungkol kay Bagyong Pepito na patuloy na lumalakas at papalapit na sa typhoon category habang si Bagyong Ophel ay patuloy na humihina at malapit nang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Para manatiling updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayong umaga, ang sentro ng Severe Tropical Storm Pepito ay tinatayang nasa layong 795 kilometers sa silangan ng Guiuan, Eastern Samar. Taglay nito ang maximum sustained winds na 110 km per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot hanggang 135 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 km per hour at ang lakas ng hangin nito ay umaabot hanggang 380 km mula sa sentro. Dahil sa high-pressure area sa timog ng Japan, inaasahang kikilos si Bagyong Pepito pakanluran hanggang tumama ito sa kalupaan ng Silangang Luzon. Tinatayang tatama ito sa kalupaan sa pagitan ng Sabado ng gabi o Linggo ng madaling araw at lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes, November 18. Kung titingnan natin ang cone of uncertainty, ang landfall point ay maaaring sa Bicol region, ngunit maaari pang lumihis ang track nito. Posible rin itong dumaan sa hilagang bahagi ng Eastern Samar at magtutungo sa Southern at Central Luzon kung hindi magbabago ang galaw nito. Inaasahang aabot si Pepito sa typhoon category at maaaring maging super typhoon bago ang landfall na posibleng magdulot ng malalakas na pag-ulan, matinding hangin at storm surge sa ilang bahagi ng Luzon. Sa kasalukuyan, hindi pa direktang nakakaapekto ang bagyo sa bansa, ngunit inaasahan ng PAGASA ang posibilidad ng malakas na pag-ulan sa mga susunod na araw. Maaari pang itaas ang tropical cyclone wind signal hanggang signal number 5 habang papalapit ang bagyo sa kalupaan. Update din tayo kay Bagyong Ophel. Ngayong umaga, ang sentro ni Bagyong Ophel ay matatagpuan sa layong 100 kilometers sa hilagang kanluran ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang maximum sustained winds na 120 km per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot hanggang 150 km per hour. Kumikilos ito pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour at ang lakas ng hangin ay umaabot hanggang 340 km mula sa sentro. Inaasahang magpapatuloy si Ophel sa hilagang kanlurang direksyon at lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon. Subalit may posibilidad na bumalik ito sa loob ng PAR, ngunit hindi gaanong makakaapekto sa hilagang Luzon. Inaasahan na humina pa ito dahil sa hindi magandang kondisyon sa karagatan patungo sa Taiwan. Sa ngayon nakataas pa din ang signal number 3 sa kanlurang bahagi ng Babuyan Islands, hilagang kanlurang bahagi ng mainland Cagayan at pinakahilagang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 2 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, hilagang kanlurang bahagi ng mainland Cagayan, hilagang bahagi ng Apayao at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, hilagang bahagi ng Isabela, natitirang bahagi ng Apayao, Kalinga, hilagang at gitnang bahagi ng Abra, natitirang bahagi ng Ilocos Norte at hilagang bahagi ng Ilocos Sur. Nakataas din ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas, Catanduanes, silangang bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur at silangan at timog bahagi ng Albay at Sorsogon, pati na rin ang Northern Samar, hilagang bahagi ng Eastern Samar at hilagang silangan ng Samar. Ang mga signal na ito ay dulot ng paparating na Bagyong Pepito. Epekto at payo sa publiko. Ang mga lugar na nasa ilalim ng wind signal number 3 ay posibleng makaranas ng malalakas na hangin na may katamtaman hanggang malalaking epekto. Pinapayuhan ang mga nasa baybayin at kabundukan na mag-ingat sa posibilidad ng matinding hangin sa mga lugar na nakalantad. May mataas na panganib ng storm surge na maaring umabot ng hanggang 3 meters sa mga baybaying lugar ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands at Isabela. Pinapayuhan ang mga residente sa mga baybaying lugar na mag-ingat at sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan. Pinapayuhan ang lahat na manatiling alerto at patuloy na subaybayan ang mga susunod na update ukol sa mga bagyo. Maging handa sa mga posibleng epekto tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na may mga nakataas na tropical cyclone wind signals. Tandaan, ang panahon ay mabilis magbago, kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagsubaybay at manatiling ligtas, stay safe, mga kababayan.